Hello guys, welcome to today's Topic TV.
Isang tindera ng saging ang nabiktima ng budol-budol. Linggo araw ng palengke, dakong alas 11:30 ng tanghali. Habang abala sa pagtitinda ang tinderang ito, ay namataan siya ng isang babaeng dumaan, na tila nakatsyempo na kanyang bibiktimahin. Pumili siya ng isang piling na saging at kanya muna itong binayaran. Bumalik ulit ang babae para kumuha ng tiyempo. Nagpatimbang siya ng ilang piling na saging at agad namang binalot ng tindera. Sinabi niya na mamaya na lang muna niya ito babayaran pagdating ng kasama niya. Sa pagkakataong ito ay susubukan ng babae na manghiram muna ng pera sa tindera dahil may bibilhin pa siyang prutas. At dahil nakuha niya ang tiwala ng tindera, sa dami ng kanyang kunwari ay binili, ay walang kaabog-abog na ibinigay nito ang perang hinihiram. Habang abala sa pagkwenta ang tindera, susubukan niya namang umalis at kunwari ay may bibilhin. At agad naman itong babalik para ipakita na nasa malapit lang siya. At habang abala pa rin ang tindera, sinubukan itong umalis ulit. At dito na ito sinamantala ng babae para makatakas. At dito na rin niya mapapansin na wala na ang babae sa harap niya. Tuluyan nang nakatakas ang babaeng ito, dala ang perang kanyang natangay sa kaawa-awang tindera.
Habang abala sa pagkukwentuhan ang dalawang tinderong ito, ay isang lalaki ang lumapit at sumilip na tila may gustong kunin. Maya-maya pa ay dinukot na nito ang panindang chicherya. Agad naman siyang napansin ng babaeng dumaan, kaya naituro siya nito. Pagkaraan ng ilang araw ay muli na naman siyang bumalik, na tila tumitiyempo. Maya-maya pa ay dinukot na niya ang isang rim ng sigarilyo. Pero sa pagkakataong ito ay hindi na siya nakaligtas sa mga gwardiya. Agad siyang hinuli at kalaunay ipinakulong. Dalawang lalaki naman ang namataan ng mga gwardiya sa gabi, habang ninanakawan ang loob ng isang truck na nakaparada sa tabi. Habang papaalis na ang mga ito, ay sinalubong sila ng dalawang gwardiya na ikinagulat ng mga ito. Agad na kumaripas ng takbo ang dalawa. At swerte namang nakaligtas at hindi tinamaan nang paputukan ng baril ang isa sa mga ito. Hinabol nila ang isa pa, pero hindi na nila ito inabutan pa sa bilis ng pagtakbo ng mga ito.
habang abala ang tinderang ito sa kanyang customer. Makikita sa video ang paglapit ng isang babaeng nakasuot ng stripe na damit. At tila may sinabi siyang unahin niya muna ang kanyang customer. At sa pagkakataong ito, ay pinagmamasdan na niya ang kanyang target na cellphone. Naglabas at nagbilang pa ito ng kanyang hawak na pera. At nang umalis ang tindera saglit, ay agad naman niya itong sinamantala. Tumingin-tingin muna siya sa paligid, sabay dampot ng cellphone, saka ipinasok sa kanyang bulsa. Pagmasdan ang babae sa harapan niya, na tila alam ang mga nangyayari. Habang ang isang babaeng naka-gray ay kanina pa nakatayo na kunwari ay may bibilhin. Pero pagkalingat ng tindera, ay agad ding itong aalis. At dito na mapapansin ng tindera ang kanyang nawawalang cellphone. Agad naman niya itong itinawag sa gwardiya para ma-review sa CCTV.
Isang lalaking estapador na mambibiktima ng mga customer at mga tindero at tindera sa loob ng palengke ang nahuli ng mga gwardiya ng Zapote Las Piñas Public Market. Kinilala ang suspect na si Alejandro De Jesus, Balingit, 58 years old, single at jobless. Nakatira sa Maliksi 3, Bacoor, Cavite. Ang system magpapanggap na tindero sabay kukunin ang bayad ng mga mamimili at mabilis na aalis pag abot ng bayad. Mabilis din siyang magpapalit ng damit para di siya makilala. Ano ko talaga dito pag di ko maayos ang kasama yan kasi. Meron niya, mga ayos na lang po. Malaba. Wala. Mariga. May kung ilang beses na siyang nagpabalik-balik at nakapanloko kung kaya't ilang araw na rin siyang binabantayan ng mga gwardiya sa tulong ng CCTV. Kaya galit na galit ang mga tao sa kanya at isang lalaki ang hindi nakapagpigil at inundayan siya ng suntok sa tagiliran. Nakita ka sa labas. Mayaya, sige na. Kaya ka naman pa. Ano yan eh? Uy, sakyo! Huwag ka gagalaw! Ano ka dito? Ano ba nangyari sa'yo? Hindi ka marunong manapako. Huwag ka gagalaw dito. Tutuluyan ka yan. Tutuluyan ka. Tagal mo. Tagal. Ano na ginagawa? Huwag mo sandalan. Ito malaki lang doon. Ay, di mo kaya. Di kaya. Di mo kaya. Sabi niyo yun yun. Huwag ka gagalaw. Ito pala. Hulog ka na naman. Saka sa Maliksi 3. Saka sa Maliksi 3. Tapat na eskwelahan? Pasalamat na lang ang lalaking ito dahil napigilan pa ng mga gwardiya ang mga taong galit at nabiktima niya bago siya na i-turn over sa pulis. Sa ngayon nakakulong na ang suspect sa kasong swindling estafa Article 178 of the Revised Penal Code.
Halos maubos naman ang panindang mantika ng isang aling tindera nang isa-isang isilid sa bag ng lalaking ito ang kanyang mga paninda. Walang kamalay-malay ang aling tindera sa mga nangyayari dahil abala ito sa kanyang pagsasara ng tindahan. Araw ng Sabado, muling namataan sa CCTV ang lalaking nasa video at gaya ng dati, patingin-tingin ito sa paligid para maghanap ng kanyang mabibiktima. At nang makita niyang may CCTV na nakatutok sa kanya, umiba ito ng pwesto at nagpatuloy sa paglalakad. Inalerto naman ang mga task force security sa pamamagitan ng pagradyo sa mga ito kaya agad nila itong pinuntahan. Hindi na nakapalag pa ang lalaking ito at agad naman itong dinala sa opisina para maimbestigahan. At bago pa man ito pag-initan ng mga tao, agad naman siyang itinurn over sa barangay para sampahan ng kaso. Welcome to today's Topic TV. Sa bawat sulok ng ating komunidad, ang mga security guard ang nagsisiguro ng ating kaligtasan at kapayapaan. Sila ang mga tahimik na bayani na araw-araw na nagbabantay sa ating mga paboritong lugar. Magpatrolya at magbantay sa paligid ng establisyemento, siguraduhin ang kaligtasan ng mga mamimili at empleyado. Ang mga security guard ay kailangang alerto at handang tumugon sa anumang banta. Ang kanilang trabaho ay hindi lamang pagbabantay, kundi pati na rin ang pagtulong sa mga mamimili. Sila ang nagbibigay ng direksyon, nag-a-assist sa mga nangangailangan ng tulong at nagpapanatili ng kaayusan. Subalit paano kung ganito ang sitwasyon? Sa isang grocery store, isang guwardiya ang nakadestino para mag-assist ng customer at magbantay ng seguridad. Isang lalaki ang pumasok ng nakamask at tumuloy-tuloy ito sa loob. At dahil abala siya sa ibang customer na kanyang pinapapila, hindi na niya natutukan ng tingin ang lalaking pumasok. Isa pang lalaking nakamask ang sumunod na pumasok. Maya-maya pa ay pumuwesto ang lalaki sa likod ng gwardiya at nagkunwaring bumibili. At nang makakuha ng tiyempo ang kanyang kasama, biglang nagdeklara ang dalawa ng kanilang masamang balak. Akma namang bubunot ang gwardiya, subalit naunahan na siya ng mga ito. Agad na yumuko ang gwardiya. Nakuha sa kanya ang kanyang armas at di na ito nakapalagpa.
Agad na tumakas ang dalawa, bitbit ang bag na naglalaman ng mga pera. Sa inyong palagay, tama ba ang ginawa ng gwardiya? Ano nga ba ang kanyang pagkukulang kaya naganap ang ganong pangyayari? Sa kabila ng kanilang sinumpaang tungkulin sa pagbabantay ng seguridad, may mga pagkakataon na pinipili ng ating mga security guard na hindi lumaban pa. Una sa lahat, ang kanilang pangunahing tungkulin ay ang protektahan ng buhay, hindi lamang ang ari-arian. Sa sitwasyong ito, dalawa ang may hawak na armas. Kung lumaban ang guard, malaki ang posibilidad na may masaktan o mamatay. Kasama na siya, mga empleyado at mga mamimili. Ang pag-iwas sa karahasan ay isang mahalagang aspeto ng trabaho ng isang security guard. Ang kanilang desisyon ay bunga ng kanilang pagnanais na protektahan ang buhay ng lahat, kasama na ang sarili nila. Huwag natin silang husgahan agad. Sa halip, pahalagahan natin ang kanilang tapang at dedikasyon sa kanilang trabaho. Welcome to today's Topic TV. Sa bidyong ito makikita sa CCTV ang pagpasok ng mag-inang ito sa isang tindahan ng mga sapatos sa Bacoor, Cavite. Unang nagtanong ang batang babae. Magkano ganito niya din? 1.5 yan? Eh, kasi sabi niya, o kaya daw presyo. Habang ang kanyang kasama ay nagmamasid-masid, tumingin pa ito sa CCTV. At habang nililito nila ang tindera kung anong klaseng sapatos at kulay ang kanilang bibilhin, muli itong tumingin sa CCTV. Tinatagalan nila ang pagpili para makakuha sila ng tiempo. At nang lumabas ang isang tindera, dito na nagbulungan ang dalawa. At sa pagkakataong ito muling magtuturo ang babae para lituhin ulit ang tindera. Strike din ba yan? Ayan o yung gina niya. Eto, last naman ito na strike. At habang wala pang ibang nakabantay, dito na sumenyas ang batang babae. At habang abala ang tindera, ang batang nasa likod ay panay silid sa bag ng ibang paninda. At dito na niya kukunin ang wallet ng tindera sabay abot sa kanyang anak. At nang makuha na nila ang wallet, dito na sila alis. Tawagin ko na nga lang kasi tayo nahirapan. Tawagin ko na lang dyan. O, sige na. Guys, welcome to today's Topic TV. Sa bidyong ito, makikita ang isang lalaking pumasok sa isang mini store at nagtanong sa tindero.
Agad namang tumayo ang tindero at sinabing mayroon. Kaso buo ang pera ng lalaki at walang pamalit ang tindero. Dalawa na! Kaya napilitan itong lumabas para magpapalit. Dito na ngayon sasamantalahin ng lalaki ang pagkakataon. Pumasok ito sa loob at kinuha ang 2 cellphone na nakita niya. At agad na umalis. At dahil hindi ito napalitan, kinuha na lang ulit ang kanyang pera at di na bumili. Pagbalik ng tindero sa kapalamang niya napansin na nawawala na ang kanyang cellphone. Natulala na lang ang tindero at wala nang nagawa pa sa nangyari. Mahalaga ang pagtitiwala sa negosyo at sa pakikitungo sa ibang tao, ngunit kailangan din itong samahan ng tamang pag-iingat. Ang labis na pagtitiwala ng walang pag-iingat ay maaaring magdulot ng panganib. Laging siguraduhin na ang mga mahalagang gamit, tulad ng cellphone, at iba pang mga ari-arian, ay ligtas, at hindi basta-basta iniiwan sa lugar na madaling maabot ng iba. Mahalaga ang pagiging alisto at maingat sa pakikitungo sa mga customer. Ang pagiging maingat ay nakakatulong upang maiwasan ang mga hindi inaasahang pangyayari. Hello guys, welcome to today's Topic TV. Sa bidyong ito ay makikita ang pagdating ng 2 lalaking nakasakay sa motor. Maya-maya pa ay bumalik ito nang maispatan ang isang tindahan. Pumasok ang lalaking naka-long sleeve na puti at habang ang isa naman ay naghihintay sa labas. Sa loob ng tindahan linapitan siya ng tindera. Ang lalaking nakaputi ay bumili ng pamatay sa lamok at nag-abot ng bayad sa tindera ng 1,000. Agad naman itong kinuha ng tindera para suklian. At nang makita niyang sinusuklian na siya ng tindera, biglang maghahanap ang lalaki ng ibang brand. At sasabihin niyang isusoli na lang niya. Pagmasdan ang gagawin ng lalaki nang iabot na ng tindera ang 1,000 nitong pera. Mabilis nitong pinalitan ng 100 ang 1,000 inabot ng tindera. Pagmasdan itong maigi.
Subalit alisto at hindi nagpasindak ang tindera, nanindigan siyang 1,000 ang inabot niya. Hindi na nakipag-argumento ang lalaki, dahil baka mabuking pa siya. Agad ding umalis ang lalaki, sakay ng nakaabang na motorsiklo. Buti na lang at alerto ang babaeng tindera. Hindi siya pumayag na maloko ng dalawa. Kung nagustuhan nyo ang bidyong ito, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga bagong video tulad nito. Marami pong salamat sa inyong panonood. Hindi lang isa kundi 2 beses na nasalisihan ang isang tinderong tulog na nagbabantay ng tindahan. Sa bidyong ito, makikita ang pagdating ng 3 lalaking nakasakay sa motorsiklo. Maya-maya ay bumaba ang isa. At dire-diretso ito sa counter. At nang makita niyang natutulog ang bantay, kinuha nito ang cellphone na naka-charge sa walang kamalay-malay na tindero. At agad itong umalis at sumakay sa motorsiklong nag-aabang sa labas, kasama ng 2 pang lalaki. At wala pang 1 minuto, muling bumalik ang 3. Muli itong pumasok sa loob. At nang makita niyang tulog pa rin ang bantay, muli nitong tinangay ang isang tablet at mabilis na umalis. Nanlumo na lang ang tindero ng magising ito nang malaman niyang wala na ang kanya mga gamit. Sa isa pang video, makikita ang 2 lalaking magkasamang pumasok sa isang palengke. Maya-maya pa, ay tumigil ito, at nagpalinga-linga. At nang makatiempo, agad nitong binitbit ang isang balot ng Yakult sa isang tindahan. Sabi ng tindera, ay hindi pa bayad ang Yakult na in-order niya sa supplier. Subalit ito ay tinangay na. Sayang lang laki ng katawan hindi magtrabaho ng patas. Laging maging mapagmasid sa inyong paligid. Bantayan ang bawat galaw ng mga customer. Ang pagiging alerto ay isa sa pinakamabisang paraan para maiwasan ang pagnanakaw. Kung hindi ginagamit ang cellphone, itago ito sa isang secure na lugar. Tulad ng drawer na may lock. Huwag itong iiwan sa ibabaw ng counter. Tandaan, ang pagiging alerto at maagap ay susi sa seguridad ng ating mga negosyo. Sa bidyong ito, isa na namang tindera ang nabiktima ng isang salisi ng matangayan ng cellphone ng lalaking nagkunwaring mamili sa kanya. Maya-maya ay dumating ang lalaki at tinawag nito ang tindera. Sinabi ng lalaki na ipili siya ng bagay sa kanya. Yung bagay sa akin. Yung bagay. Opo. Dalawa. Agad namang tumayo ang tindera para asikasuhin ang lalaki. Maya-maya ay nagturo ang lalaki na gusto niya yung puting damit na nasa labas. Na agad din namang sinungkit ng babae. Maganda ba yan? Yung malaki yan. Sila mo. Maya-maya ay lumapit ito sa may counter. At naispatan niya ang cellphone na nakapatong dito. At panaka-naka niya itong pinagmamasdan. Pati mura lang yan.
Nililibang at nilibang nito ang tindera para mawala sa focus. At maya-maya ay pumuesto ulit ito malapit sa counter. At nang makatsyempo, agad nitong dinakma ng patalikod ang cellphone. At kaagad niyang ilinagay sa bulsa. Walang kamalay-malay ang tindera, na nililito lang pala siya ng kausap niya. Kaya kung ano-ano ang tinuturo. Ito isa. Pili mo ano malaki yan. Pili mo ako siya malaki yan. At dahil sa dami ng itinuturo ng lalaki, nagtanong na ito sa customer. Apo, bakit? Kaya nga ako dito eh. Idinahilan din niya na may binibili ang ate niya sa labas. Ate ko pa ba? Bibili eh. Kaya unti-unti na itong lumabas para kunwari, ay hinihintay niya ang ate niya. At para di mapansin ng tindera, ang kanyang cellphone sa loob, ipinalagay niya ang mga damit sa labas. Discount ako yan ha? Hoy! Dapat may discount ako yan. At patuloy nitong kinukumbinsi ang tindera, na bibili talaga siya pati ang ate niya. Hindi, bibili ate ko eh. May discount ako yan ha? At dahil napaniwala niya ang tindera na marami itong bibilhin, nagbaba pa ito ng nagbaba ng kanyang mga paninda. At dito na niya susubukang umalis na kunwari, ay may tinatawag siya. Natatawa na lamang ang tindera, at wala itong kamalay-malay na wala na pala ang cellphone niya. Laging maging mapagmasid sa inyong paligid. Bantayan ang bawat galaw ng mga customer. Ang pagiging alerto ay isa sa pinakamabisang paraan para maiwasan ang pagnanakaw. Kung hindi ginagamit ang cellphone, itago ito sa isang secure na lugar. Tulad ng drawer na may lock. Huwag itong iiwan sa ibabaw ng counter. Tandaan, ang pagiging alerto at maagap ay susi sa seguridad ng ating mga negosyo. Ang bidyong inyong mapapanood ay kuha sa isang CCTV. Upang maging babala at aral sa lahat, maging alerto sa paligid para makaiwas sa mga taong mapagsamantala at mapanlinlang sa kapwa. Sa bidyong ito makikita ang isang lalaking nakaitim na damit at may bitbit na bayong na pumasok sa isang mini grocery store. Dumukot ito sa bulsa para bumili ng stick ng sigarilyo. Maya-maya ay sinundan ito ng isa pang lalaking nakaitim na nakasombrerong puti. At isa pang lalaking naka-blue. Ang lalaking may bitbit ng bayong ay dumiretso sa dulo na kunwari ay pipili-pili. Samantalang ang dalawa naman ay aali-aligid sa tindera. Maya-maya ay lumabas ang tindera para magbalot ng paninda. Ang matandang lalaking nakaputi ay isang customer na nag-aantay, at agad itong nilibang ng lalaki para harangan ang lalaking may bitbit na bayong. Maya-maya ay sumilip ito sa likod ng counter para hanapin ang bag ng tindera. Subalit nabigo ito nang pumasok ang isang babaeng napatingin sa kanya. At ang lalaki na may kunwari ay kumuha ng biskwit. Hanggang sa bumalik na ang tindera at nabigo silang makuha ang kanilang pakay. Six hours later. Kinahapunan muling bumalik ang grupo. Ang lalaking may bitbit na bayong ay nakasuot pa ng helmet, at katulad ng dati muling tatawagin ang tindera ng ibang kasamahan ng grupo at nagpabalot ng ice cube sa labas. Taktika nila ito para lumabas ang tindera. Habang ang lalaking naka-helmet ay kunwari ay pipili-pili sa loob, at ang isa naman ay lookout. At nang hindi pa makatiempo, ang lalaking naka-helmet sinenyasan nito ang kanyang mga kasama. At sa pagkakataong ito ay apat na sila. At para mawala sa atensyon ang tindera, pati ice cube ay pinatimbang pa nila.
At para umalis ulit sa pwesto ang babae, kukunin naman nila ang atensyon nito. Tinawag ulit ang babae para ipabalot ang grocery na kanilang kinuha malayo sa counter. Habang ang isang lalaki ay pasilip-silip para makakuha ng tiempo. At para di na makaalis pa sa kinatatayuan ang babae, nagpatimbang ulit ito ng bigas. Hanggang sa makakuha na ng tiyempo ang lalaking naka-helmet at dinukot na nito ang bag ng tindera sa ilalim ng counter, sabay inilagay sa kanyang bayong. Maya-maya ay isa-isa nang naglabasan ang kanyang mga kasama. At sabi niya sa tindera ay babalikan na lang niya ang kanyang mga pinamili. Takang-taka at gulong-gulo naman ang tindera na iniwanan ng grupo. Maging mapagmatsyag sa lahat ng oras. Tandaan ang pagiging alerto at maagap ay susi sa seguridad ng ating mga negosyo. Isang paalala mula sa Today's Topic TV. Welcome to Today's Topic TV. Isang kababayan natin sa abroad ang humihingi ng tulong dahil sa pagkawala ng kanyang bag habang namimili sa isang hypermart sa Saudi Arabia. Dahil tiwala umano siya, pansamantala umano niya itong iniwan para mamili ng ibang items. Makikita sa CCTV ang pag-ali-aligid ng lalaking nakasombrerong puti sa bag ng biktima. Habang pamasid-masid sa paligid, inurong nito ng bahagya ang cart na may lamang bag at mga pinamili. Maya-maya pa ay makikita na itong humahangos papalabas, bitbit ang itim na bag na kanyang tinangay. Kita rin sa video ang kanyang paglabas na nagmamadaling umalis. Ayon sa uploader ng video, isa rin daw Pinoy ang tumangay sa bag ng ating kababayan. Sinubukan daw nilang tawagan ang cellphone na nasa loob ng bag pero ino-off lang daw ito. At para sa mga makakakilala sa kanya dito sa Riyadh, tumawag sa numerong ito. Marami pong salamat.